There are already 141 officials of the NFA that are suspended. It's a question of how are they supposed to continue functioning given, this mass suspension. Anong future nakikita ng grupo ninyo sa NFA? And what do you think should be done para maiwasan, we could prevent these anomalies? Ang tingin po natin una-una, hindi naman yung lahat ng 141 ay involved. Marami dyan sumunod lang sa utos sa central office. These are mainly yung mga supervisors sa warehouse, mga managers, and alam natin yung mga yan ay sumusunod lang po anong inutos sa kanila. So, we are also hoping na matrim down yan ng ombudsman para hindi naman po kawawa itong mga nadamay na wala namang kinalaman. As of now, sabi nga natin, anihan ngayon, may guarantee naman ng ating DA na NFA will function doon sa kanyang pagbili ng palay sa mga farmers. Actually, we commend yung DA ngayon kasi kung ibang sekretary ng DA ngayon, baka nagdili-dali pa eh. Pero yung ngayon po, we are commending them for acting swiftly. Bago po maglabas ang ombudsman ng suspension order, pinag-leave na ng DA secretary yung mga involved. Sabi niya, mag-leave muna kayo para open, transparent yung mga gagawin nilang audit and investigation. So, as far as yung function ng NFA ngayon, tingin natin hindi naman po siya mapaparalyze. Pero yun nga, eventually, looking forward, kailangan talaga nating ma-define ano ba talaga dapat yung ginagawa ng NFA sa panahon na ikaw ay buffer stocking na lang at sinisiguro mo na may bigas, yung mga tatamaan ng mga kalamidad at may bigas ang gobyerno sa panahon po ng mga iba't ibang sakuna, given itong mga climate change or extreme weather situations, talagang maya po merong emergency sa atin. Mapabaha, mapatagtuyot, etc. Well, Jason, you mentioned the pros and cons of this agency. They're supposed to buy high, sell low. They're supposed to have the buffer stocks. It is already performing with a reduced role. Does your group still believe that the NFA should be abolished, or do you now think that they are still a very relevant agency? We just need to do some cleansing, quote unquote. Unang-una, malaki po kasi yung kawani ng NFA, 2,000 plus employees. Kaya mahirap po natin silang sabihin nating i-abolish. Kailangan nating isipin anong gagawin natin sa 2,000 plus employees na wala namang kinalaman sa kalokohan ng ilang kanilang mga kaopisina, or very few elements naman na involved doon, hindi naman kalakhan ng NFA. Second, yun nga po, kailangan i-thresh out, i-define yung function niya as buffer stock. Kumukuha ka ng buffer stock para at any given time, meron po ang government natin na pangbigay sa ating mamamayan o mga nangangailangan LGUs, etc. Kailangan lang po siguro ayusin. Hindi siya kailangan buwagin kasi may role naman po talaga ang NFA as far as public good is concerned.